Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sa MBC TV Weather Update, dalawang weather system, magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Patuloy na magdadala ng mga pag-ulan ang umiiral na Intertropical Convergence Zone sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, habang easterlies ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito, ay asahan na ang mga pag-ulan at thunderstorm dahil sa epekto ng ITCZ, at posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Samantala, dito naman sa bahagi ng Maynila, ay magiging maulap rin ang papawirin hanggang sa may mga pag-ulan dulot pa rin ng umiiral na easterlies, at hindi rin inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa State Weather Bureau, mas mainam na maging mapagmatsyag ang publiko para makaiwas sa anumang sakuna. Magpapatuloy naman ang epekto ng easterlies at ITCZ, hanggang ngayong weekend. Sa iba pang balita, Alice Guo, nahaharap sa kasong 62 counts ng money laundering. Sinampahan ng Department of Justice ng 62 counts ng money laundering cases si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Guo nakasalukuyang nasa kustodiya ng Pasig City Jail dahil sa kasong 26 counts ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nahaharap din siya ng 5 counts ng paglabag sa Section 4 ng parehas na kaso dahil sa pag-convert, paglipat at pagbili o gamit ang instrumento o ari-arian. Kasama rin na nahaharap sa parehas na kaso ang magulang nito na sina Gian Zongo at Lin Wenyi, ganun din ang mga kapatid nito na sina Sheila at Simon at 26 na iba pa, na sangkot sa operasyon nila ng Philippine Offshore Gaming Operators. Base sa 48 pahinang resolution na inilabas ng DOJ Panel of Prosecutors na ang mga kita mula sa Pogo sa Baufo Compound na pag-aari ng Guo, ay inilipat sa ibang mga lehitimong negosyo ng pamilya. Taong 2023, nang ni-raid ng mga otoridad ang Pogo sa Baufo Compound, kung saan nakaaresto sila ng 300 na dayuhan na kadalasan ay mga Chinese citizen. Noong March 13, 2024, ay muling ni-raid ang nasabing lugar laban kay Zone Yuan dahil sa pagkakasangkot sa labor trafficking, cryptocurrency scams, love scams at investment fraud. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolin na naisampa na nila ang kaso sa korte sa Kapas, habang ang resolution ay inilabas noong Enero. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.